Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. OKC Thunder naging delikado pa ngayon sa Nuggets. Naungusan na. Nakatulong ang pagkatalo ng Warriors sa Game 2 ayon kay Kerr. At plano ng Warriors sa Game 3 inilantad na ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Alam ng Denver Nuggets na para makabawi mula sa kanilang 43 puntos na pagkatalo, kailangan nilang makasabay sa mabilis at top-seeded na Oklahoma City Thunder upang magamit ang kanilang karanasan, home court advantage at kakayahang magsara ng laro. At eksakto yan ang ginawa nila para manalo sa Game 3 nitong araw ng Sabado. Tinalo nila ang Thunder 113-104 in overtime. Sa likod ng 27 puntos mula kay Jamal Murray, 22 mula kay Aaron Gordon at 21 punto mula kay Michael Porter Jr. na kahit isang braso lang ang halos magamit ay nagpakita ng pinakamahusay na laro mula nang ma-sprain ang kanyang kaliwang balikat sa unang laro ng playoffs. Gaya ng sa Game 1 na nanalo sila sa huling tres ni Gordon, nauna ang Thunder halos buong laro at hindi nanguna ang Nuggets ng higit sa 2 puntos sa regulation bago nila sinimula ng overtime sa isang malaking run, habang ang Thunder ay nakakonvert lamang sa isa sa kanilang 9 na possessions. Naniniwala ako na sa mga huling bahagi ng laro, maaari kang umasa sa mga bagay na nakita, naramdaman at nagawa mo na dati, sabi ng interim coach na si David Adelman tungkol sa Nuggets, na 2 taon pa lamang ang nakalilipas mula ng manalo ng NBA title. Nakuha ng Nuggets ang 2-1 series lead sa Western Conference Semifinal Series kahit na hindi maganda ang laro ni Nikola Jokic na may 8 turnovers at mintis sa 17 sa kanyang 25 shooting, kabilang ang lahat ng kanyang 10 3-point attempts. Nagtapos siya sa 20 puntos, 16 na rebounds at 6 na assists. Ibig sabihin 20, 16 at 6. Napakasamang NBA na laro, joke ni Adelman. Sigurado akong frustrated siya, dagdag ni Adelman. Kapag ganun ka ka-epektibo, marahil isa sa pinaka-epektibong manlalaro sa kahit anong sport. Oo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung bakit siya frustrado. Pero darating ang Game 4 at hahawak siya ng bola ng milyong beses. Sana na-shoot niya ang mga itinira. Ang Game 4 ay sa Lunes sa Ball Arena. Sinimulan ni Jokic ang paghataw sa overtime sa pamamagitan ng finger roll layup at hindi na muling nahuli ang Nuggets. Talagang masaklap matalo, sabi ni Thunder coach Mark Daigneault. Pero may maraming bagay kang matututunan at gusto naming maging team na patuloy na umuunlad sa serye. Marami kaming nagawang maganda, lalo na sa depensa kay Jokic. Isa itong matinding laban para sa parehong teams. Hindi ito naging madaling laro para kaninuman. Ang isa pang NBA MVP frontrunner na si Shai Gilgeous-Alexander ay nahirapan din, sablay sa 15 sa kanyang 22 shooting, isa sa 6 mula sa 3-point range at nagtapos lamang ng 18 puntos. Nanguna si Jalen Williams sa OKC na may 32 puntos at nag-ambag si Chet Holmgren ng 18. Tabla ang iskor sa 102. Pagkatapos ng regulation, at parehong si Gilgeous-Alexander at Jokic ay sumablay sa mga posibleng panalong tira sa mga huling segundo. Sumablay si SGA sa isang 12 talampakan na jumper, may 3 segundo na lang, at si Joker naman ay sumablay sa isang 19 na talampakan na buzzer. Masakit talaga ang pagkatalo, lalo na sa playoffs, ani Daigneault. Pero masasabi kong nasa proseso kami ng pagiging isang mahusay na koponan at marami na kaming na-check na kahon sa prosesong iyon. Isa sa mga kailangan para maging mahusay na koponan ay ang dalhin ka sa limitasyon sa playoffs at kailangan mong tumugon sa mga hamon na kinakaharap mo. Anong masasabi nyo sa panalong ito ng Nuggets mga kaibigan? Sa ibang balita naman, wala si Stephen Curry kaya't sina Steve Kerr at ang Golden State Warriors ay sumuko sa Game 2 na pagkatalo laban sa Minnesota Timberwolves. Si Curry ay nagtamo ng strain sa kaliwang hamstring sa Game 1 at ang kanyang posibilidad na makalaro pa sa natitirang bahagi ng Western Conference Semifinal Series ay mukhang malabo. Pagkatapos ng pagkatalo noong Biyernes, nagbigay si Kerr ng kaunting linaw tungkol sa kung gaano kahirap ang pamunuan ang Warriors na kulang sa tao sa gitna ng kanilang second round series. Tinalakay ni Kerr ang mga pagsubok ng team sa kanyang post-game media availability ayon sa 95.7 The Game. Wala akong natutunang bago na hindi ko pa alam.
Palagi kang pwedeng maglaro sa pamamagitan ni Jimmy. Magaling siyang isolation player, mahusay na passer. Ang mas mahalaga ay tukuyin kung sino ang ilalagay sa paligid niya at kung sino ang maglalaro sa Game 3. Ano ang magiging itsura ng rotation natin. Hindi ito kasing simple ng wala si Steph, kaya papalitan lang natin siya ng isang tao. Ang domino effect ng pagkawala ni Steph, ang dahilan kung bakit naglaro si Trace. Kailangan namin ng scoring, kailangan namin ng finishing, at nakita ninyo ang ginawa niya sa court. Ganun din kay JK. Nahanap na namin ang tamang formula sa nakalipas na ilang buwan at malinaw na naging matagumpay kami. Pero nang wala si Steph, tuluyan nang nawawala ang formula at kailangan naming makahanap ng panibagong formula. Pagtatapos ni Kerr, si Jonathan Kuminga ang nanguna sa bench ng Warriors na may 18 puntos. Si Trayce Jackson-Davis ay nagdagdag ng 15 puntos at 6 na rebounds. Ayon kay Kerr, umasa siya sa mga bench players na pumuno sa puwang sa halip na sobrahan ng minuto sina Jimmy Butler at Draymond Green ayon kay Anthony Slater ng The Athletic. Ayokong itulak ng husto sina Draymond o Jimmy. Ayokong habulin ang larong ito maliban na lang kung totoong kaya pa naming habulin, ani ni Kerr. Malinaw na gumawa kami ng push sa second half, pero sa first half, pumasok kami sa laro na iniisip naming paglalaruin namin ang maraming tao sa short burst minutes. At sinusubukang protektahan sina Draymond at Jimmy, palagi silang naglalaro ng malalaking minuto halos kada araw. Sabi naman ni Butler na kampante siyang makakalaro ng maayos kasama si Kuminga sa Game 3 kung saan layunin ng Warriors na makuha ang 2-1 series lead. Ayon kay head coach Steve Kerr ng Warriors, ramdam pa rin ang presensya ni All-Star Stephen Curry kasama ng kanyang mga kakampi. Kahit hindi siya makapaglaro at makaapekto sa laro sa pisikal na paraan, aktibo si Curry sa pakikipag-usap sa mga manlalaro mula sa bench. Magaling siya, umupo siya ng ilang upuan ang layo. Nag-usap kami ng ilang beses habang nagaganap ang laro at kinakausap niya ang lahat ng mga manlalaro, ani Kerr. Hindi ko alam eksakto kung ano ang sinasabi niya sa mga lalaki, pero napaka-komportable ng pakiramdam para sa mga player na nandyan siya sa bench. Ipinaliwanag ni Kerr sa mga reporter ngayong araw kung bakit siya kumpiyansang makakabawi ang Warriors mula sa pagkatalo nila sa Timberwolves na nagtabla sa serye. Kailangan naming gawin ito base sa pakiramdam, pero maaari rin naming gawin ito base sa laro kagabi at sa tape na mapapanood namin, sabi ni Kerr tungkol sa paghahanda ng Golden State. Kaya sa tingin ko malaking tulong sa amin ang larong iyon. Sa kabila ng pagkatalo, marami kaming natutunan, marami ring natutunan ang mga manlalaro, at sa palagay ko magkakaroon kami ng konkretong plano bukas na magiging kumpiyansa kami. At syempre, kailangan naming mag-adjust depende sa takbo ng laro. Walang senaryo kung saan gugustuhin ng Golden State na matalo ng 24 na puntos sa isang playoff game. Pero kailangang magtrabaho si Kerr sa kung anong meron siya at hanapin ang mga positibong bagay sa sitwasyon. Ang kasalukuyang misyon ni Kerr at ng Warriors ay simple, iwasan ang tuluyang pagkakatanggal hanggang sa ideal na sitwasyon makabalik si Curry ng malusog. Kaya't habang siguradong magiging isa na namang chess match ang Game 3 sa pagitan ni Kerr at Timberwolves coach Chris Finch, mas malinaw na ngayon kay Kerr kung sino ang maaaring magbigay ng pinakamahusay na tsansa sa Golden State habang hinihintay ang pagbabalik ng pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa sitwasyon ng Warriors?